was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humantong sa pagbunot ng baril ang pagtutuos ng isang pulis sa nakaalitang rider sa Maynila. Nahulikam ang mainit na tagpong yan na nag-ugat umano sa pagpapausad ng rider sa pulis kahit may truck sa unahan. Sa gitna ng dati ng paalala kontra road rage, pinaimbestigahan ng PNP ang viral video na kuha nitong eleksyon. Nakatutok si June Veneracion. Mamakaawa ni rider. Sa gitna ng bumper-to-bumper na traffic nitong araw ng eleksyon, nagkainitan ang dalawang rider na ito sa Santa Ana, Maynila. Pulis nga yan. Hatak-hatak ng rider na naka-hoodie jacket ang helmet ng motorcycle taxi rider na kanyang kinukumpronta. Makaawa ka niya. Oo nga, ang dati nagawa na nga niya yung baril eh. Pulis pala ang rider na may hawak na baril. Pagdating ng mga kasama niyang naka-uniforme, pinusasan nila ang motorcycle taxi rider. Pinasasan? Sino? Baka hinuhuli nila yan. Hindi naman tama yung ginawa. Hindi, baka pulis itong kasama nila dito. Sabi ng Manila Police District o MPD, ang pulis na nasa viral video ay miyembro nila at naka-assign bilang undercover security noong araw ng eleksyon. Personal na nakausap ng MPD spokesperson ang pulis na nasa viral video. Yung driver na to dahil nagmamadali po, patuloy pong kinakalampag yung kanyang top box at pilit siyang pinapautod. Pero sabi po ng pulis, hindi siya makakautod kasi meron pong truck sa harapan niya. So sinabi po ng pulis natin na ako po ay pulis. Ang sabi po ni driver, wala akong pakialam, pulis ka, umalis ka dyan sa harapan. Gayunpaman, inilagay na sa restrictive custody ang pulis matapos isuko ang kanyang baril. Naharap siya sa kasong administratibo. Pwede pang madagdagan yan ng kasong kriminal kapag nagreklamo ang kanyang nakaalitang rider. Ipinagtanggol naman ng MPD ang ginawang pag-aresto ng dalawang naka-uniforming pulis dahil sa inisyal umano na paglabag na unjust vexation. Kaya nga po palagi itong pinapaalala sa atin, yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi o yung maximum tolerance. Bilang alagad po ng batas, dapat mahaba po talaga yung PC natin pagdating po dito. Nagutos na rin ng investigasyon si PNP Chief Romel Francisco Marbil matapos mabalitaan ang viral video. Wala aniyang pangalawang tsansa para sa mga abusado at tiwaling pulis. Ang words po na ginamit ni Chief PNP pagka mga ganito pong klase mga insidente, let us not sugarcoat anymore yung mga pagkakamali ng mga pulis natin. Nakita natin na initially sa mga video pala nakita natin may pagkakamali. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. Nasagip sa Quezon City ang bagong silang na sanggol na ibinebenta umano online. 5 ang inaresto at nakatutok si Chino Gaston. Sa isang restaurant sa Cubao, Quezon City, nitong 13 ng Mayo, nadakip ng mga tauhan ng PNP Women and Child Protection Center ang 5 sospek na nagtangka umanong ibenta ang isang sanggol na 7 days old. Ang isa sa kanila, nagtangka pang magpumiglas. Kaya pinusasan na siya ng mga pulis at saka pinasahan ng Miranda rights. Kayo ay may karapatang manahimik o magsawalang tibo. Meron nga daw pong nag-tip sa kanila na may bentahan nga ng baby. Actually, pang third na daw nila to na pagbenta ng bata. Napaamin naman din nung isang araw yung dalawang couple. Hawak at nakakulong sa WCPC ang mga sospek, ang sanggol naman dinala sa isang private child care facility. Sa datos ng NACC, 13 social media groups ang na-monitor nilang patuloy na nag-aalok at nagbebenta ng mga bata online. Noong nakarang taon, abot pa raw sa 23 ang mga social media groups na ito pero nabawasan sa ginawang mga operasyon ng DSWD, NBI, PNP at DICT. Mula noong nakarang taon, 9 na mga bata at sanggol ang nasagip. Meron kang karapatang kumuha ng abogado. 14 na sospek naman ang nahuli at inaresto. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Pinaghahanda na ang proklamasyon ng lahat ng 12 nanalong senador sa election 2025. Ngayong tapos na ang official count ng COMELEC base
sa bilang ng National Board of Canvassers. Pinakamataas ang voter turnout ngayong 2025 sa mga midterm elections. Nakatutok si Maki Pulido. Kung noong 2022 inabot ng halos 2 linggo bago iproklama ang mga nanalong senador, nitong eleksyon 2025 handa nang magproklama ang COMELEC matapos lang ang 3 araw mula nang magsimulang magbilang ang NBOC o National Board of Canvassers. Pinakamabilis sa kasaysayan po ito ng ating canvassing. Batay sa Official National Certificate of Canvass, ang mga iproproklama bukas alas 3 ng hapon sa The Tent ng Manila Hotel ay sina Bongo, Bam Aquino, Ronald De La Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Panfilo Lacson, Vicente Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Ipinadala na ng COMELEC ang kanilang mga imbitasyon. Papayagang magdala ang bawat panalong senador ng tig-15 bisita at pagkatapos iproklama papayagang magbigay ng 5 minutong pahayag. Moment nila to. Pinaghirapan naman nila ito. Inaasahan sa Lunes naman ang proklamasyon ng mga nanalong party list. Pinag-uusapan pa lang ng COMELEC kung 63 o 64 ba na party list ang kanilang iproproklama batay sa itinakdang computation ng batas. 82.2% ang voters turnout ngayong eleksyon 2025, pinakamataas na turnout ng midterm elections. Ayon sa Election Watch Group na NAMFREL, sa kabuuan naging tahimik at maayos ang eleksyon. Pero pinuna nito mga naganap na karahasan at mga naging aberya sa automated elections. Pinuna rin ng NAMFREL ang pagkakaantala sa transmission ng mga election returns sa kanilang server. Pinuna rin ng NAMFREL ang di umano'y mahigit 18 milyong overvotes o yung hindi binilang dahil sumobra ang boto. Pero giit nila hirap silang tukuyin kung ito'y senyales ng dayaan. Tanggap naman daw ng COMELEC ang mga punang ito pero 85% ang gradong ibinigay ni Garcia para sa ahensya. Kung tutuusin, hindi lang daw naging mas mabilis ang transmission nitong eleksyon, mas transparent pa. In reality, lahat ng boto sa lahat ng servers ay pare-parehas at confirm sa lahat ng nakapaskil na election returns sa labas ng presinto. Yun ang pinaka-best test. Tumutugma ba sa na-transmit at tumutugma ba sa ballot images na pinakita sa mga watcher. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Patay ang 2 binatilyo matapos bumangga ang isang truck sa isang computer shop sa bayan ng Murcia, Negros Occidental. Naipit sa loob ng computer shop ang 16 na taong gulang na biktima, habang tumila po naman ang isa pa, edad 14. Base sa pahayag ng driver ng truck sa pulisya, paliko raw siya sa kurbadang bahagi ng kalsada nang nawalan umano siya ng preno. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa bumangga sa computer shop. Nakakulong na ang driver ng truck na hindi na nagbigay ng pahayag. Labis na nagdadalamhati ang kaanak ng mga biktima pero pinag-iisipan pa raw kung itutuloy ang reklamo sa driver. Naaksidente sa bahagi ng South Luzon Expressway ang isang delivery truck. At dahil dyan, humambalang ang karga nitong mga bote ng soft drink sa kalsada. Nangyari yan pasado 1:00 ng madaling araw kahapon sa bandang Southwoods. Nakuhaan yan ng News Cooper May Santos Aguilar na napadaan noon sa lugar. Ipinatatawag ng Land Transportation Office ang driver ng coaching ng araro ng mga sasakyan at 5 tao sa Noveleta sa Cavite. Ayon sa LTO, nasabihan naman silang hinimatay ang naturang driver matapos ang insidente. Pero gusto ng opisinang malaman kung ano ang mitya, kung bakit ilang beses na huminto at humarurot ang kotse. Dahilan para makabangga ito ng mga tao, sasakyan, pati bahay at barangay hall. Pansamantala munang sinuspindi ng LTO ang lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inabisuhan siyang isuko ang lisensya sa lalong madaling panahon. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang lalaking nakarehistro bilang may-ari ng naka-aksidenteng kotse. Dahil ilang beses nang pumila pero laging naubusan, inirereklamo na ng ilan ang kapos na stock ng 20 pesos kada kilong bigas sa Metro Manila. Ang iba, hindi binentakan dahil sa piling sektor lang nakalaan ang murang bigas. Ang tugon ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Yung mga walang number, hindi na po kayo makakakuha ng bigas. Naka-assign na po yung bigas para po sa may mga binigay na number. And
Antay na lang po sa susunod na announcement. Dismayado ang ilang residente ng Navotas matapos malamang ubus na ang tig 20 pesos kada kilong bigas pasado alas 10 pa lang ng umaga. Senior citizen pa naman ang ilan sa kanila. Wala nang araw number. Okay lang kami makakakuha. Samantalang yung ibang malalapit, nakakakuha agad. Paano kami? Agahan na lang naman pagising mo, nandito ka na, tapos maghintay ka hanggang alas 8. Wala ka na gagawin sa bahay. Nakakapanlata lang. Marami akong gagawin sa bahay, hindi tuloy nagawa. Sana dagdagan nila para yung mga ibang nakakabili. 3 na po ako nagpunta rito, hindi ako nakakabili. Nauubusan. 3 balik. Dito sa Navotas City Hall, ito na ang ikalawang araw na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. 50 sako ang dinala dito para ibenta. Pero sa loob lamang ng 2 oras, agad ding naubos ang supply ng bigas. Pinapayagan natin sila makabili ng bawat isang tao 5 kilo para mas marami makabili. So binilang namin, nagbigay kami ng number base doon sa pinadalang bigas. So kaya yung mga dumating ng late na, wala talaga silang abutan. Ayaw naman natin kasi maraming pila, tapos wala na silang mabibili. Wala na ring laman ang bigas na may 20 pesos per kilong bigas sa Disiplina Village, Barangay Ugong sa Valenzuela. Ito pa naman ang inaasahan ni Bethany lalo't nasubukan na niya ang bigas. Masarap po siya, ma'am, tsaka maputi po. Sana laging meron dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung mga hindi kayang bumili ng mahal na bigas, makakabili po kami. Ayon sa Kadiwa Store ng barangay, doble na ang in-order nilang stock para mas marami ang makabili. Nung malaman po nilang mayroong 20 pesos, dinumog po kami. Tapos po, umpisa 6:30 pag open namin, ang daming bumili. Yung 56 ka ba, naubos ka agad. Mayroon pa naman pong mga pumupunta, wala na kaming maibigay. Ayon sa Department of Agriculture, inaayos ng kagawaran ng proseso kung paano mas mapapabuti ang delivery system para mas mabilis maiparating ang mga bagong stock sa mga Kadiwa Store. Kailangan namin additional na magbebenta dahil nga kung 50 sites yan, you need, kung mahaba pila, you need at least 4 people. Alam naman namin yung solusyon. It's just repositioning funds and yung proseso nga ng pag-hiring. Sa ibang lugar naman, gaya sa Elliptical Road sa Quezon City, may inabutan pang bigas ang 58 years old na si Reynaldo. Labis ang panghihinayang niya dahil hindi naman pala para sa lahat ang 20 pesos na bigas. Tulad ng mga targeted sector, limitado rin anya ang budget niya sa bigas. Nakapanghinayang talaga po. Sayang po yung nilakad eh. Galing pa po ako ng Project 6. Naglakad ako hanggang dito po. Ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan nila kung mapapalawig ang programa para hindi lang limitado sa senior citizens, PWDs, solo parents at miyembro ng 4Ps ang makakabili nito. Talaga pong targeted muna yung ating ginagawa ngayon. Definitely po, inaaral natin kung gusto pa natin palawigin o expand pa para i-include po natin yung mga nasa lower income bracket. Yun po ay pinag-aaralan namin ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi na umabot ang isang Pinoy mountaineer sa tuktok ng Mount Everest. Namatay siya bago pa man maabot ang pinakamataas na bundok sa mundo. Nakatutok si Rafi Tima. Ever since I was a child, I've always had this urge of wanting to see the edge and to come back and tell my story about it. Ito ang bahagi ng mensahe ni Engineer Philip PJ Santiago bago siya tumulak patungong Nepal sa kanyang misyong akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pero hindi lang pansarili ang pakay ni Engineer PJ sa kanyang pag-akyat, pagsuporta rin ito sa kanyang advokasya para sa Clean Water Philippines at paglaban sa children's cancer. Cure children's cancer. Climbing Mount Everest is very little compared to the battles these little warriors are facing every day. And we aim to give attention and awareness to their plight and for their cause. Matagal ang naging preparasyon ni PJ para sa anyay climb of a lifetime. Kabilang dito ang pagtakbo ng marathon o 42 kilometers habang suot ang isang backpack na may bigat na 15 kilo. Bago ang Mount Everest Summit Climb, 2 beses siyang nagpabalik-balik sa Nepal para akyatin ang Everest Base Camp noong 2023 at isang mas maliit na bundok noong nakarang taon para sa ice at snow climb training. Nitong Abril,
tumulak siya pa Nepal kasama ang pinsang si Carl Santiago bilang base camp support staff. Bahagi si Engineer PJ ng isang climbing group na kinibibilangan ng mga climbers mula sa iba't ibang bansa. Noong nakaraang linggo, tinamaan ng avalanche ang grupo ni Philip. Bagamat bahagyang nawala ng malay at nasugatan sa pisngi, pinatuloy siya sa summit push ng kanilang doktor matapos ang 6 na araw na pahinga. Sa Camp 4, huling nakitang buhay si Philip. Mula rito sana'y magtatangka siyang maging ika-6 na Pinoy na makarating sa tuktok ng 29,000 talampakang Mount Everest. Sa ngayon, hindi pa naibababa ang kanyang labi mula sa bundok. Taon-taon, may namamatay na climber sa Mount Everest at ngayong taon, si Philip ang unang non-local doon na nagbuwis ng buhay sa bundok. Family, friends, supporters and sponsors, we thank you. Together, let's do this. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Nakatakbo at nanalong mayor ng Pagsanghan, Laguna si dating Governor E.R. Ejercito. Sa kabila yan ang guilty verdict ng Sandigan Bayan sa hinarap niyang kasong graft na may parusang perpetual disqualification sa anumang pwesto sa gobyerno. Ang paliwanag dyan ni Ejercito sa pagtutok ni Ian Cruz. Proklamado na bilang mayor ng Pagsanghan, Laguna si E.R. Ejercito matapos manaig sa botohan sa eleksyon 2025. Pero anino ngayon sa gitna ng kanyang pagbubunyi ang kinakaharap niyang graft case nung termino niya bilang alkalde ng Pagsanghan noon pang 2008. Kaugnay ito sa umunay illegal na paggawad ng kontrata para sa insurance sa mga bangkero at tumarayong turista sa Panyag na Rapids ng Pagsanghan. Nahatulang guilty rito si Ejercito, bagay na kinatigan ng First Division ng Korte Suprema. Bukod sa parusang kulong na mula 6 hanggang 8 taon, may kaakibat din itong perpetual disqualification from holding public office. Pero sabi ni Ejercito, hindi pa naman tapos ang laban sa kataas-taas ang hukuman. Huwag tayo po maging mangmang sa batas. No? Huwag tayo maging bobo at tanga at mangmang sa batas. May procedure po yan. Kung natalo man ako sa First Division ng Supreme Court, meron pa pong motion po yan. Tapos, ng MR, meron pa pong end bank yan. Git niya, wala siyang ginawang mali. Hindi ko kasalanan po yun. Yung lack of documents, no? At saka yung pagkukulang ng proseso na ginawa, kasalanan po ng Sangguniang Bayan. Pero ang nakakatawa po dito, Brother Ian, sila po ay acquitted. Lusot sila, yung vice mayor at walang konsehal. Ako po at saka yung service provider, kami po yung na-convict, kami yung guilty. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaring mayroon pang motion for reconsideration kaya hindi pa final and executory ang desisyon sa kaso ni Ejercito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Stars are getting serious with their advocacies. Kabilang si Mateo Gudicelli na isang reservist ng Armed Forces of the Philippines. Personal siyang nagtungo sa West Philippine para kamustahin ang mga sundalo doon at ang mga hinaharap na hamon sa mga dayuhan. At meron siyang preview para sa atin. Watch his special chika. Alright, lumapag po tayo sa Puerto Princesa for around half an hour. Nag-refuel tayo dito with our C295 from Manila. May konting briefing kami dito before we take off to Pag-asa Island. We're gonna be walking around Pag-asa. Makikita po natin ang main airstrip doon at makausap din natin ating mga iba't ibang mga tropa na station po sila doon. And from there, itutour po natin kung yung mga iba't ibang mga barracks nila at sabi nila makikita daw natin ang mga Chinese vessels na a few nautical miles away from the island. Mula sa Himpapawid, makikita na ang mga nagkalat na Chinese vessels sa ating karagatan. So you can see there's already Chinese Coast Guard just a few, I guess, kilometers away from the Pag-asa. Itong mga iba't ibang mga ships, ano yan sir? Daming ships dyan. Yan yung Chinese. Chinese militia. Alright, kakalapag po namin dito sa Pag-asa Island. Paglapag namin sa isla, mas nakita ko ng malapitan ang mga barko ng China. Armed din yan, armed soldiers. Yun ang ano namin, na-analyze namin. Nandyan palagi sila sir, hindi sila umalis. Hindi umalis.
here right behind me, magbibilang po natin ang iba't ibang mga ships sa likod ko. These ships are all Chinese vessels, no? Sa may gibuhat ninyo everyday? Sa may routine ninyo? Patrolling lang? Patrolling, sir, sa routine lang, diri, sir. Kamusta ang kanibuhi diri? Okay naman? Okay naman, sir. Nabisto sa Bataan ang ilang bahay na ginawa umanong small-scale scam hub ng ilang Chinese. Gumagamit pa umano ng satellite internet system ang mga suspect para hindi matrace ang illegal na operasyon. Nakatutok si John Consulta. Mabilis na kinuha ng NBI agents ang cellphone ng unang Chinese na kanilang inabutan sa bahay na ito sa Bataan. Isa-isa ring pinalabas ang iba pang Chino na nagtangka pa nilang magtago sa mga kabinet. Sa loob ng bahay ng mga suspect, inabutan ng mga computer at gadgets ng mga dayuhan. May satellite internet system din ang grupo para di na gumamit ng local telco at makaiwas sa trace sa kanilang operasyon. Ayon sa NBI, galing sa mas malaking pogo ang mga ito na naghiwa-hiwalay para sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon. Yung kaso nila Alice Guo at saka yung mga sa Porac na dismantle ng Paoxi. Nung dinismantle nila yan, marami diyan sa mga nandiyan na nakatakas din eh. May mga nakatakas. Nung tumakas sila, hindi na sila nag-amo. Sila na lang ang nag-create ng grupo-grupo nila. Yung mga cellphones na gamit nila doon, nakatakip ang mga camera para hindi makita yung kausap nila. Sa itinayong small-scale scam hub, ginagawa rin nilang love scam, investment scam at iba't ibang klase ng panloloko. Sa kabuuan, 10 Chino ang naaresto sa 3 bahay na sinalakay sa raid. Nagkamali yata sila nun kasi yung may-ari nung inuupahan nila, yung anak dating NBI agent. Ang asset natin dyan, Chinese din, na ayaw na merong ganyan. Maharap sa Anti-Financial Account Scamming Act ang mga naarestong Chino na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy pa rin nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterly sa maraming lugar sa bansa. Sa datos ng Pag-asa, umiiral at magpapaulan ang ITCZ sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Ang easterlies o mainit na hangin naman patuloy na umiibig sa Metro Manila at iba pang lugar sa Pilipinas. Dahil diyan, 28 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng 42 hanggang 45 degrees Celsius na heat index. Nasa danger level na po yan dahil sa banta ng init sa kalusugan. Sa linggo naman, 23 lugar nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang posibleng damang init. Hanggang 42 degrees Celsius din ang maaaring damang init sa Metro Manila ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas ay uulan na ang Mimaropa, Caraga, Davao Region. Sa hapon, uulan din sa Ilocos Region, Central Visayas at halos buong Mindanao. Sa linggo naman, maghapon uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan din ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend. Nilinaw ng Justice Department na hindi magbabalik kulungan si dating Senador Laila De Lima kasunod ng desisyon ng Court of Appeals na ideklarang null and void ang desisyon ng mababang hukuman sa kaso niyang drug trafficking. Tingin naman ng isang dating maestrado ng Korte Suprema, mali ang desisyon ng CA. Nakatutok si Darlene Kai. Naghahanda si dating Senadora Laila De Lima sa mga susunod niyang hakbang matapos ipawalang bisa ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court sa kasong may kinalaman sa droga. Naninindigan si De Lima may basihan ang pagkakaakwit sa kanya. Parang sinasabi lang is that hindi masyadong maganda o tama o kulang-kulang yung pagkakasulat ng respondent judge. So hindi naman sinasabi na mali yung pag-acquit sa akin. Kasi naman talagang may dahilan, may basehan yung pag-acquit sa akin. Inakwit si De Lima sa kaso noong taong 2023 matapos bawi ng testigong si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ang kanyang testimonya na nagdala siya ng pera sa bahay ni De Lima mula sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Sinabi lang daw niya ito dahil natakot siya.
Pero ang desisyon, inakyat ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals. At sa desisyon ngayon ng CA 8th Division, iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC. Sabi ng CA, bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Parang masyado yung form lang over substance. Opo. Ang pinaka-importante yung substantive finding na hindi na-prove yung aking guilt. Okay. Diba? Hindi yung kung ano yung forma ng desisyon. Sa paliwanag ni Department of Justice spokesperson Miko Clavano, hindi binabaliktad ng CA ang pagpapawalang sala kay De Lima. Ang pinagpapaliwanag daw ay ang RTC judge na nagbaba ng hatol. Ang magiging party po dyan ay ang judge na sinasabing lumabag po sa kanyang jurisdiction. Hindi po ang merits ng case ng RTC ang pinapag-usapan sa Court of Appeals. Kumbaga, ang tanong lang po doon ay whether or not may grave abuse of discretion ang judge sa pag-issue. Ngayon po, sa aking pagbasa ng Court of Appeals decision, mukha namang clarification din po ang gusto nila. Binatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Carpio ang desisyon ng Court of Appeals. I think mali yung CA na saying na the decision is void for failure to comply with the Constitution. Hindi naman require ng Constitution na napakaganda yung ponensya mo, yung decision mo. Okay. Madami naman dyan mga decision na very fair lang, no? As long as you state the facts in the law, pwede na yun. Sa isang mensahe, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na kung ibabalik ang kaso sa RTC, ang mga prosecutor ng Department of Justice ang haharap dito. Pero kung umabot daw sa Korte Suprema ang usapin, patuloy na magsisilbi ang kanyang tanggapan bilang kinatawan ng taong bayan. Sa ngayon, inaasahang kasama si De Lima sa maipoproklama bilang party list representative, gayong siya ang #1 nominee ng ML party list. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dahilan para suspendihin ang kanyang proklamasyon. Hindi naman po final conviction yon ng Court of Appeals. Wala naman pong pending case din sa amin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Humanda ng humugot dahil bukas mapapasabak sa heartbreak ang mga love team sa Kapuso youth-oriented show na Maka. Napasabak nga sa matinding drama sina Marco Massa at Ashley Sarmiento. Pero meron pa ring reason to celebrate ang cast. Makichika kay Aubrey Carampel. Bago mo pa ako pandirihan at isumpa. Buti pa, Ash, maghiwalay na tayo. Isang heartbreaking episode ang mapapanood ngayong Sabado sa Kapuso youth-oriented show na Maka. Sina Marco Massa at Ashley Sarmiento na pasabak sa matinding drama dahil mukhang heading for Splitsville ang mga karakter nila. Damay ko siya sa mga problema ko. So sana abangan nyo. I-ready nyo na po yung mga tissue nyo dahil maluluha talaga kayo. Ang dami na po kasi naming nagawang eksena pero itong episode ni Marco sa Maka, iba yung na-showcase niya na acting skills. Pero in real life, wala naman daw masyadong dapat ipag-alala ang Ashko fans. Basta po ang masabi ko guys, huwag kayong masyadong masaktan mga Ashko fans kasi malayo yun sa katotohanan. At kung may hindi raw happy ang ending, may namumuo namang new beginnings sa iba pang Maka love teams. Diba, Zeph and Sean? Sabi nga 'di ba po nila minsan pag merong nagsisimula may nagtatapos. Medyo may konting nagtapos. So feeling ko may nagsisimula din o gano'n. Relatively new pa rin talaga kami as love team. And thankful po ako na talaga si Zeph po na talaga na partner sa akin kasi tinutulungan niya ako sa acting kasi bago pa lang din po talaga ako. And magaling po kasi talaga tong partner ko. Aba, hindi rin daw pahuhuli sina Sean at Shanti. Bakit anong Shanti? Anong meron? Shanti, may pagtatapat sa'yo nga si Sean! Bakit? Sa susunod raw na episodes, may house reveal si Sean sa Maka Barkada at dito may magkaka-developan na. Yung character ko kasi dun sa show, parang nakilala siya sa someone na simple, gano'n. Nag-drive ako ng jeep, mga gano'n. Tapos, gano'n lang, nag-crew ako dun sa cafe ni Sean. Tapos, ayun, biglang may rest house pala ako. Dito po parang may establish na
may gusto pala siya sa akin. Sabi, masyado ka naman. Pinaghintay ko po siya for 5 years kasi best friend po yung tingin ko sa kanya. I'm so sorry. Pogi ka pa rin. Habang sina Livy at JC magle-level up din. Very slow burn yung relationship namin sa Maka kasi we started up as friends, like besties talaga. Sa episode daw this Saturday, hindi nakasama sa Maka Barkada outing si JC. Dahil si John, kinailangan daw dumalo sa kanyang senior high graduation sa Cebu. Happy raw siya dahil very supportive din ang kanyang Maka family. Super happy po talaga and thankful kasi alam niyo naman na hindi madali yung proseso na nag-aaral habang nag-work din. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Nakatatlong termino na pero prinoklama pa rin ang re-electionist mayor ng bayan ng President Rojas sa Capiz. Katwiran niya, hindi dapat bilangin ang ikatlong termino dahil sa suspensyon sa kanya. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Natuloy ang proklamasyon sa re-electionist mayor ng bayan ng President Rojas sa Capiz na si Receliste Esculin nitong May 13. Ito'y sa kabila ng petition for cancellation ng Certificate of Candidacy ng alkalde na isinampalaban sa kanya dahil nakatatlong termino na umano siya bilang alkalde. Nanalo siyang mayor noong 2016, 2019 at 2022 elections. Pero giit niya, hindi dapat bilangin bilang termino ang huli dahil nasuspindi siya ng 3 buwan ng ombudsman dahil sa kasong simple misconduct. Paintindi man nato nga ang aton term na interrupt, no? Why nato natapos, why nato na straight ang aton 3 consecutive terms bilang mayor sa banwa sa President Rojas. Naging epektibong suspensyon nitong Pebrero 2025, 4 na buwan matapos ang paghain ng kandidatura. Kaya bago pa man masuspinde ay kwestiyon na ang paghain niya ng kandidatura. Ang former punong barangay man, no, duwa ka kapitan ang nag-file sang petition. Pero actually sinugo man lang sila. Ayon sa Comelec Capiz, mananatiling alkalde si Esculin habang wala pang desisyon ay pinapalabas ang Comelec Central Office. In as far as the provincial office of Comelec is concerned, balik kay wala man na yan sa amon nag-agi, kundi gindirection na yung file sa Manila. Pero kung i-base naton ang fact that na proclaim being syempre the winner or the winning candidate sa pagka-mayor sa President Rojas, meaning wala order of suspension of proclamation bala. So it is safe to say na depending pang case niya. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng mga petitioner. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok, 24 oras. May aasahang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 2 piso kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel. Hanggang piso at 40 sentimo naman ang posibleng price hike sa gasolina at kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, base yan sa presyo sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ang napagkasunduan ng US at China na kaltas sa reciprocal tariffs sa mga imported na produkto. Nagpakalat na ng mga tracker team natutugis kina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, Dennis Cunanan at 48 iba pa. Binuo mga tracker team ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos maglabas ng korte ng arrest warrant laban sa mga nabanggit para sa kasong qualified human trafficking. Kinukonsidera na rin ng PNP at DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para sa pag-aresto kay Roque na nasa the Netherlands. Ang pulisya naman makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration dahil sa posibilidad na makalabas din ng bansa ang iba pang ipinaaresto. Nauna nang sinabi ni Roque na hindi makatarungan ang ginagawa sa kanya at biktima siya ng political persecution dahil sa pagiging kaalyado ng mga Duterte. Pero git ng DOJ, prosecution at hindi persecution ang nangyayari. Hindi rin daw nasi-single out si Roque dahil isa siya sa maraming akusado. Hindi naman makumpirma ng abogado ni Ong kung nasaan ito. Hindi na siya nagbigay ng pahayag kaugnay ng arrest warrant habang hindi pa niya ito na-verify o naaaral. Patuloy namin sinisikap na makuha ang panig ng iba pang mga akusado.
Kinansela na po ng Department of Transportation ang kontrata ng kumpanyang may hawak ng Common Station Project. Ayon po sa kagawaran, dahil yan sa sobrang pagka-delay ng konstruksyon ng proyekto na mag-uugnay sana sa LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Susunod na hakbang ng Transportation Department ang pagpapabilis ng konstruksyon sa tulong ng New Government Procurement Act o ang Public-Private Partnership o PPP Code. Naghain ng mosyon sa Korte Suprema ang MMDA para alisin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o yung paghuli sa mga traffic violator sa tulong ng mga CCTV at paninikat na lang kinalaunan. Puspusan din ang pagpapaluwag sa mabuhay lanes na alternatibo sa EDSA lalo't nalalapit na ang rehab nito. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi bababa sa 20 ang nasampulan ng MMDA nang suyurin nila ang mga mabuhay lanes sa Maynila, partikular sa mga areas ng Delpan, Zaragoza, Moriones at Solis sa Tondo. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, napipinto ang pinaplanong rehabilitasyon sa EDSA kung kailan inaasahang maapektuhan ng gusto ang daloy ng trapiko. We'll be expecting heavier traffic flow. We have a study that shows yung movement ng vehicle natin throughout EDSA. So, there was a study done before, kung naaalala nyo, na ang movement ng vehicles natin during peak hours, especially during the last Christmas season, umaabot na lang tayo to 17, 18, 19 kilometers per hour ang movement ng sasakyan. So, nakikita natin na napakabagal na yun eh. Pag nagkataon, malaki anya ang may tutulong ng mabuhay lanes, oras na maganap na nga ang rehabilitasyon. Ang main purpose is to serve as a faster route. Faster route sa ating mga motorista. Kung ito po ay mapupuno ng mga parking, obstruction, then it will defy the purpose na magkaroon po ng mas mabilis na madadaanan ang ating mga motorista. Isa pa sa mga tinutukang gusto ng MMDA ay ang kahabaan ng Chino Ross Extension sa may panulukan ng Makati at Taguig. Nang huli itong pasadahan ng GMA Integrated News, kapansin-pansing nagbalikan muli ang mga nag-illegal parking kapag wala na ang mga enforcer. Pero sa kabila nito, karaniwan namang tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Rest assured naman, as I said, yung collaborative effort natin tuloy-tuloy pa rin naman with the barangay, with the local traffic bureau, and also yung public safety po ng Makati. Samantala, naghain ng urgent motion sa Korte Suprema ang MMDA para alisin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP o yung mga paninita gamit lang ng mga CCTV. Ang mga mahuhulikam na lumalabag, makikita na lang ang ticket pag magre-renew na ng lisensya. NCAP is a really beneficial. Yung mga actual enforcers po natin, maaaring ma-divert ang kanilang mga attentions na kung saan mas kinakailangan. Technology is never perfect. So we just have to slowly integrate, slowly upgrade, and well, sooner or later naman, I think we will be able to come up with a perfect system. Ayon pa kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, nasolusyonan na ng ahensya ang mga issue sa bagong ilalabas sa guidelines ng NCAP. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Esta Secto! Yumanig sa mga Encantadix ang bagong pasilip ng Encantadia Chronicles Sangre, tampok ang dalawa sa mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Bianca Umali at Faith De Silva. Ang mga hamon sa pagganap nila bilang si Tera at Flamara, alamin sa chika ni Aubrey Carambel. Ako ba masamang loob ang nakapasok sa Distrito 6? Hanggat nandito ako, hindi sila titigil. Ang sangreng lumaki sa mundo ng mga tao. Ikaw ay may taglay na kakayanan at kapangyarihan upang maibalik ang kapayapaan sa Encantadia. Na siyang piniling magiging tagapagligtas ng buong Encantadia. Ang pagpapakilala kay Sangre Tera na di lang malupit sa pakikipaglaban. Naka-big bike pa. Talagang goosebumps ang hatid sa Encantadix na sabik ng mapanood ang Encantadia Chronicles Sangre. Para sa Encantadia! Para kay Kapuso Prime Gem Bianca Umali, kulang ang salita para ipaliwanag ang nararamdaman niya
sa overwhelming positive comments na natatanggap nila mula pa noong ilabas ang teaser ng Encantadia Chronicles Sangre. Nakakatunaw ng puso yung makita namin yung feedback. Ang saya kasi hindi mo alam kung anong i-expect mo kasi syempre dahil ang tagal nang naghihintay ng mga tao at nakaabang yung Encantadix. Hindi anya biro ang kanilang mga pinagdaanan kasama ang iba pang sangre at cast ng Telefantasia. Kaya naman, buong puso niyang ipinagmamalaki ang bunga ng kanilang dedikasyon at sakripisyo. It's a whole lot of experiences and emotions and yung mentality na dinedicate ko sa show na to. Again, 2 taon ng buhay ko. We all did our best. Mainit, mabagsik, at mapanganib. Esta Secto dahil parating na rin si Sangre Flamara. Ang isang tulad mo ay di na dapat mabuhay pa! Lakas at tapang ang ipinakita ni Faith De Silva sa kanyang pagganap bilang Flamara, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Malaking hamon daw para kay Faith ang pagganap lalo at very complex and complicated ang karakter na ito. Malaking bagay daw na kasama niya sa serye si Glyza De Castro na gumaganap bilang kanyang ina na si Perena. Mas matapang yata si Flamara kasi nanggaling ako sa kampo ng mga Punjabi at Hathoria. So yung pagsamahin mo yung 2 kampo na yon, ibig sabihin mas matigas talaga ang ulo pero may puso pa rin. Tulad daw ni Flamara, nag-aalab ang pakiramdam ni Faith dahil sa init ng pagtanggap sa kanilang new generation Sangres. Maipakita namin siya ng excellent, yun yung pinaka-goal namin. At nang makita namin yung mga tao na yung pagtanggap talaga nila. At saka kung gano'n nila kami, siguro yung Encantadia. Ang pagbabalik ng Encantadia, malapit na sa GMA Prime. Sana po ay magustuhan ninyo ang bagong henerasyon kasama ng lumang henerasyon, ang Encantadia Chronicles Sangre. Muli hindi po biro. Talagang ito po is not just a project for me anymore. This project is a gift to me and also hopefully it is a gift that you will all love in return. Avisala Eshma. Esta Secto. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Bukod sa ashfall, problema rin ang putik, abo at bato ng Bulkang Canlaon na dumaloy sa islang ilog sa La Castellana, Negros Occidental. Namataan ito ng Feebox sa Buhangin River sa Barangay Robles 3 araw matapos pumutok ang Bulkang Canlaon nitong Martes. Mas malabnaw man ang putik na humalo sa ilog kumpara noong nakaraang Hunyo. Abiso ng Office of Civil Defense sa mga residente, pakuluan muna ang tubig mula po sa ilog kung gagamitin. Iwasan din muna ang mga isda sa ilog. Mahigit 9 na oras nang nasusunog ang isang imbaka ng kable ng kuryente sa Tuy, Batangas. Nakatutok si JP Soriano. Diyos ko po, inaabot na yun. Ang alinsangan at mainit na panahon dahil sa terik na araw. Laki sobra. Mas pinainit ng nagngangalit na apoy na bumulabog sa mga taga-Tuy, Batangas. Sumobra na ang laki ng apoy. Mula sa himpapawid, animoy may pumutok na bulkan sa kapal at itim ng usok. Kitang-kita rin kung gaano kalakas ang lagablab ng apoy na lumamon sa bodega ng kable sa Barangay Ginhawa. Ito yung tambakan ng maraming gulong tsaka mga electrical wiring, yung maraming tubo. Sa kuhang ito, wala nang mabakas na asul na langit sa kapal ng usok. Nadilaan na rin ng apoy ang mga poste at kable ng kuryente. Para iwas disgrasya, naghigpit na rin sa pagpapadaan ng mga motorista kaya nagka-traffic. Ayon sa BFP na mabilis namang rumisponde, bandang 10:30 ng umaga nagsimula ang apoy. Pahirapan ang pag-apula at mabilis na kumalat kaya iniakyat sa ika-4 na alarma. Hanggang sa mga oras na ito patuloy na inaapula ang sunog. Wala pang impormasyon sa pinagmulan ng apoy at kung ilan ang halaga ng pinsala. Wala pa rin napapaulat na nasugatan ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na Sugbu. Pero paalala nila sa mga residenteng nakatira sa karatig na lugar maging handa sa posibleng paglikas.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Malalim ang dahilan ni Pope Leo XIV sa pagpili ng kanyang pangalan. Ang papal name niya, naging inspirasyon naman ng ilang magulang sa pagpangalan sa kanilang mga anak. At nakatutok si Von Aquino. Habemus Papam, Leonem XIV. Hari ng gubat, matapang at malakas, sumisimbolo sa pagiging pinuno. Yan ang ibig sabihin sa Latin ng pangalang Leo o Leon. Kaya hindi katakatakang popular ang pangalang ito sa mga lider ng simbahang Katolika. Ang bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV nais tutukan ang pagdepensa sa dignidad ng tao, hustisya at paggawa. Isa ito anya sa mga dahilan kung bakit niya pinili ang pangalang Leo. Ang huling gumamit nito na si Pope Leo XIII ang may akda ng makasaysayang encyclical na Rerum Novarum bilang tugon sa mga tanong sa lipunan sa konteksto ng First Great Industrial Revolution. La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Ayon kay CBCP spokesperson Father Jerome Ceciliano, ang pagpapalit ng pangalan ng Santo Papa hindi naman kabilang sa doktrina ng simbahan. Nakagawian daw ito noong Middle Ages simula kay Pope John II. Ito ay parang karugtong nung nauna sa kanila. Ito ang mag-shape ng kanilang papacy. Ito yung kanilang magiging basehan kung anong direksyon ng tatahakin nila. At ngayon, maraming magulang ang nais na ipangalan sa bagong Santo Papa ang kanilang supling. Nagle-labor daw si Maria Christy Pablo habang nagaganap ang conclave. Biglaan lang din po kasi yun. Bali, levy po talaga yung plano namin na second name. Ipinalitan po ng asawa ko kasi sakto. Lumaki po na may takot sa Diyos, kapalapit sa Panginoon. Si Grace Diocado nais lagyan ng Leo ang pangalan ng kanyang anak na isisilang sa Hunyo. Kung sakaling girl, Leona or Leonor. And then kapag boy, simple as Leo lang. Para short, pag nagkaanak kami, maganda ipangalan dun sa kay Pope na who has great faith with God. And somehow, gusto namin kapag lumaki yung mga anak namin, ganoon din. Kung sakali ang kanyang dalawang anak, katukayo ng mga Santo Papa. Ang kanya kasing panganay na si Francis na isinilang noong 2013, ipinangalan niya kay Pope Francis na naging Santo Papa noong taong yun. Isang sign naman para kay Mary Grace Plangana ng pagdeklara kay Pope Leo XIV bilang bagong Santo Papa para pangalanan nilang Matthias Leo ang kanilang baby na isisilang na sa Agosto. Yung day na pag-declare ng bagong Santo Papa, talaga doon kami nag-decide talaga na may Leo talaga yung pangalan niya. Gusto raw niyang lumaki na may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa ang kanyang baby. Tulad niya at ng iba pang magulang, dasal nilang maging refleksyon sana ng pangalan na Leo ang buhay at karakter ng kanilang mga anak. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Magaganap na soon ang biggest dance collab sa Kapuso Network, ang Stars on the Floor. Pero bago ang tapatan sa sayawan, may pa-exclusive set tour muna ang mismong host na si Alden Richards. Makichika kay Nelson Canlas. Welcome sa pinakatabog na dance floor ng taon. Si Alden Richards, hindi lang bida sa Stars on the Floor. Ngayong araw, set tour guide din siya. At kung makikita natin, ano talaga siya? Arena layout. So, andito yung audience. So parang arena talaga? Yes, kasi this is tagged as one of the biggest dance competition and celebrity dance showdown of 2025 for GMA. So, audience area yan. Tila arena sa laki at ang feels parang world-class concert stage. Siyempre, ito, kita natin yung LED wall.
Actually, dyan lalabas yung mga... Gigante talaga yung LED mo. Gigante talaga, palong-palo. And syempre... 360 degrees ang 360 yan. 360 yan. Hindi siya typical yung stage lang tapos andun sa one side kita lahat. So para iba rin talaga. And this goes to show how big the show is. Bawat anggulo, Instagrammable. At bawat corner, may tensyon. Pero ang pinaka-intense na spot, dyan sa may hurado. Here, yan. dito sa part na to, ito na. Parang may nararamdaman akong magja-judge dito. Meron tayong mga judges and we're calling them dance authority. But kung sino yung mga yan, hindi ko muna pwedeng i-reveal. Teka muna, sinabi mong dance authority, so magagaling itong sumayaw. Lahat dancer, lahat palumpalo, lahat sikat, lahat, nako, may mga kanya-kanyang forte pagdating sa pagsasayaw. So nakakatuwa lang din yung dynamics and the differences between the personalities. Kaya asahan nyo na, pasabog ang labanan. At ang host natin, tila mapapalaban din. Ikaw ba, baka mapalaban ka ng sayaw dito? Definitely. Yun nga, parang naghahanda na tayo kasi matagal-tagal tayo. Abangan ang Stars on the Floor, coming soon sa GMA. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mula botohan hanggang bilangan at proklamasyon, hindi kayo bumitiw mga kapuso. Sa pinakamalawak at pinakapinagkakatiwalaan ang 2025 election coverage, ang Election 2025 ng GMA Network. Kaya abot-abot po ang aming pasasalamat. Dahil ang ating coverage, ang pinakapinanood nitong May 12 hanggang 13, on air at online. Nakatutok si Rafi Tima. Mula sa botohan, Ito po ang Eleksyon 2025. hanggang sa bilangan, Susilipin na natin ang partial, unofficial count as of 5:48. hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Inihatid ng GMA Integrated News ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinakapinagkakatiwalang election coverage nitong Lunes, May 12 hanggang 13 sa telebisyon, radyo at online. Pinakamataas sa posisyong iboboto ngayong eleksyon ang 12 senador. Tinutukan ng buong pwersa ng GMA Integrated News ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 32 oras na tuloy-tuloy na pagbabalita na pinangunahan ng pinakapinagkakatiwalang anchors at reporters. Katuwang din ang pinakaginagalang ng mga media group, kumpanya at institusyon sa pagtitiyak na dapat totoo ang mga balita at impormasyon. Muling pinagtibay ng GMA Network ang posisyon nito bilang leading news authority sa bansa dahil ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage, most watched on air at online. Base sa Nielsen Philippines TV Audience Measurement Data para sa May 12 hanggang 13, nakakuha ng combined people rating na 4.2% sa urban Philippines ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa GMA at GTV. Nakapagtala rin ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage ng combined reach na 23.5 million viewers sa total Philippines. Pero hindi lang sa telebisyon sinubaybayan ng mga manonood ang marathon coverage ng GMA Integrated News. Online, ang eleksyon 2025 ng GMA Integrated News ang pinili ng netizens na source of news and information. Batay sa Global Video Measurement and Analytics Platform ng Tubular Labs, nakapagtalang live stream ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage ng kabuuang 112 million views across online platforms. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Namayagpag ang GMA sa primetime noong araw ng eleksyon, May 12. Ang flagship newscast nito na 24 oras nakapagtala ng combined people rating na 12.9%. Ang lahat po ng yan bahagi ng aming mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga kapuso. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Muli po ang aming taus-pusong pasasalamat. Samandako kayo naroon sa ating bansa at samandako kayo naroon sa mundo.
At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.